Oras na naman para tayo mamigay ng kaswertihan biyaya para sa ating mga pangga na walang sawang pagsuporta sa Bingo Plus at Energy FM. Ako nakakaloka, di ba? Ang saya-saya kaya, di ba? Dahil Lunes na ngayon, dapat maganda ang start ng ating week. Dapat may biyaya from Bingo Plus at Energy FM, di ba? Na nakakaloka yun. Kaya nga naman hindi na natin patatagalin pa dahil tayo ay magsushoot na ng bola. Oo. Diba, sa ating Pinoy Drop Ball para malaman natin kung ano ang lucky card para sa programa Baklitas. I-shoot mo na ang ball, boy. Gusto mo yun? I-shoot mo na ang ball, boy. Pero eto na, ang lucky card para sa programang Baklitas ay Ace of Spades. Ulitin ko lang din Ace of Spades, ang lucky card ng programang Baklitas. Mamayang gabi antayin lang Hudyat ni Kuya Chico kung saan at kailan kayo pwedeng tumawag. Kung sakaling matapat ang roletang kanyang papaikutin sa programang Baklitas, kailangan nyong masambit ang lucky card namin ay Ace of Spades para makuha nyo ang 500 pesos na premyo on air plus kung kayo ay saswertihing mabunot online, additional 500 pesos for a total of 1,000 pesos. Nakakaloka, ganun kasimple, ganun kadali, ganun kabongga, hindi ba? Dahil malapit na ang Pasko, gusto namin happy kayo. O, nakakaloka yan. Kaya nga naman mga pangga, eto na ang ating pangga Bingo Plus Panalo at diyan sa atin ang Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo. Bye, Bing Bing! Cheers, miss! The Baklitas! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy! Sa magandang umaga pa rin po, Metro and Mega Manila. Sa mga naghahanap buhay ngayon, mga kabubukas pa lamang ng kanilang mga radyo, welcome po sa Energy FM, hindi ba? Kami po ay nagagalak dahil kasama nyo kami maging sa lansangan sa inyong negosyo at kung kahit kayo nakatambay lang dahil hindi ka pumasok today, nakakaloka yun. Pero eto na nga bago tayo tumungo sa ating chika kasi kanina, hindi ba, may baklitas tayo tungkol sa mga PBB collab. Kasi meron isang nilalang na ang pangalan ay Marlon. Diba? Makinig ka, Marlon, ha? Dahil ang pagkakakomento niya doon kanina, si Cyril daw ay housemate na, diba? Tapos sinabihan ba naman niya ako ng nood-nood din. Nanonood ako, Marlon. Para lang ipaalala ko sa iyo, si Cyril Manabat, hindi siya kasama sa unang ipinakilala nung pagbubukas ng bahay ni Kuya. 'Di ba? Kung atin din matatandaan, 'di ba? On the 32nd day, if I'm not mistaken, kasabay niyang pumasok, 'di ba? Dahil alam mo yun, may nawawala, di ba? Di ba, unang pumasok sila Mabi Legaspi, naging celebrity housemate, hanggang sila Ibana. On the 32nd day, kung saan nga naman nandoon na rin si Donnie Pangilinan, di ba, na pinasok din ng celebrity guest. Hindi ba, kasabay niyang pumasok si Shuvi Etrata, diba? Na originally, hindi naman sila part ng housemate, diba, na nandoon sa loob. Kumbaga, parang pinasok na sila doon hanggang sa magtapos, andun sila. Ano akala mong hindi tayo nanonood? Diba? Nakakaloka. Hindi, kinokorek ko lang yun. Pero maraming salamat. Kahit paano, alam mo yun, pinukaw mo yung nananahimik kong utak. Pero yun na nga, puksain si Marlo. Grabe. Hindi naman, love natin yan. At least alam natin, di ba, na may mga nakatutok talaga tayong mga viewers at mga listeners patungkol doon. Pero eto na nga, nakakaloka dahil ang ating Baklitas for today, Andrea Brillantes, may kapalit na sa Batang Quiapo. Nakakaloka. Matagal nang usap-usapan ang alam mo yun, kailan pa ba talaga ito aalis? Diba? Yung mga ganyan. Kasi halos lahat ng tao sinasabi, aalis na. Aalis ng Keme, Kineso, ganyan. Kasi nga may project na gagawin, ganito. Pero, eto na, dahil napansin nga ng mga tao, ang biglang pagpasok ng karakter nitong si Krisha Taa. Nakakaloka. Si Krisha Taa ay nakasama din nitong si Andrea Brillantes sa kadenang Ginto. Diba? Ang mga teen star now ngayon nagpapasexy na.
ginulat ng lahat ng paglabas ni Krisha Taa sa kanyang mature role sa Batang Quiapo. Nakakaloka. Sabi tuloy ng ilan, mukhang inihahanda na. Kasi nga naman, baka daw totoo nga ang chismis na aalis na si Andrea Brillante sa Batang Quiapo kasi magiging busy na daw sa paggawa ng proyektong, alam mo yon, Laya. Parang drama thriller yata ito na kung saan din, ayon sa akin nakalap na chika, ay makakasama daw pero wala pang kumpirmasyon kung si Enrique Hill ba makakasama niya sa naturang proyekto dahil minsan daw na nagparang merienda meeting ang manager ni Enrique Hill at nitong si Andrea Brillantes. Sabi tuloy ng mga tao, kung yung Laya nga yung gagawin nila na proyekto, hindi ba si Enrique Hill under contract ng Media Quest ng TV5? So ibig sabihin hindi sa GMA7 gagawin nyo, kundi sa TV5. Ganun ba yun? Etong Laya na drama thriller na pagbibidahan ni Andrea Brillantes. Kung kaya't nga naman inihahanda na itong si Krisha Taa para sakaling mawala ang karakter nitong si, alam mo yun, si Andrea Brillantes ay hindi mawala ng kalampungan si Jay Cuenca. Ganon, nakakaloka. Kalampungan! Pero ang kinatatawa lang ng mga utauchi, teka sandali Oo, wala naman tayong question kay Jake Cuenca. Mahusay na aktor. Pero bakit parang puro bagets ang ipinapartner? Diba? Na nakakaloka. Anong tingin nyo doon sa karakter niya doon? Pedophilia? Nakakaloka. Kasi diba yung una, diba? Silang dalawa, yung bathtub scene nila ni Andrea Brillantes. Ang hot nun, aminin mo, diba? Na parang minsan isipin mo, parang gusto mo maging Andrea Brillantes in real life. Kaya lang ngayon, itong si Krisha Taa naman, anong merienda nila sa meeting? Hoy, Jeff Tanza, wag mo akong tinatanong-tanong. Kasi mismong yung manager nitong si Enrique Hill ang nag-post nun sa kanyang na parang Instagram yata, na nag-meet yata sila ni Shirley Kwan at yung manager niya over merienda, na kung saan nga naman nahagip nandun si Andrea Brillantes. Hindi natin alam kung eto ba'y may kinalaman sa proyektong gagawin nitong si Andrea Brillantes, kung kaya't diba, narchismis na kailangan na niyang lisanin ang Batang Quiapo para dito sa oportunidad nga, diba, na Pero wala tayong kinukumpirma. Lahat ito'y chismis na nakaabot sa ating kaalaman. O, diba? Alam mo naman ang mga bakla, walang pinalalampas sa chismis, hindi ba? Kaya nga naman mabalik tayo kay Jake Cuenca, diba? Bakit nga ba, Derek Coco? Bakit hindi nyo ilagay yung mga, alam mo yun, yung kaidaran nila, 'di ba, ni Jay Cuenca, 'di ba? Hindi yung mga tipong mga bagetchi whatever, 'di ba? Andrea Brillant, tapos ngayon, 'di ba, may Krisha Taa. So ibig sabihin si Mayor ang hilig sa mga bata, in fairness. At sa Batang Quiapo, 'di ba? Binibigyan ng ibang kulay si Mayor. Hindi lang nakatuon sa flood control. Kung hindi si Mayor pala, mahilig din pala sa mga bagets. Diba? Na nakakaloka. Pero in fairness, alis ngayon, si Krisha Taa ay isa sa mga, alam mo yun, star magic artist na napapansin at nabigyan ng magandang role. Hindi ba? Ibig sabihin, tama na sila doon sa sa sweetheart roles, 'di ba? Yung mga parang sweetheart lang katulad yung ginagawa nila sa Kadenang Ginto. It's about time na mag-level up. Kasi dito mo nga naman mapapansin ang isang artista kung nag-grow, kung lahat ng roles ay kaya mong gampanan. 'Di ba? Tulad na lang din, 'di ba? Katulad nila Emilio Daes, 'di ba? Bago lang sila sa industriya at napabilang sa limelight dahil nga, 'di ba, sila yung dating ex-PBB housemate na celebrity collab, 'di ba? Yes, gumanap sila ng BL series, 'di ba?
Si River din, kabilang din doon. Wala namang masama. Hindi ibig sabihin gumawa sila ng BL series na, mga Beklalo yung mga ganyan. Hindi. Kasi dyan mo makikita ang pagiging versatile ng isang aktor o aktresa. Kung kaya na niyang gampanan, katulad sila Andrea, 'di ba? Tinanggap ang pagiging mature role. Bakit? Hindi dahil sa gusto niya magpa-sexy or gusto niyang, alam mo yun, kung hindi, gusto niyang mag-grow. Parang si Krisha Taa, 'di ba? From teeny sweetheart actress ngayon to mature roles. Hindi naman ibig sabihin na, alam mo yun, nag-sleeveless ka, naka-nighties ka, ganyan. Kabastos-bastos na yung datingan mo. Depende pa rin yan kung paano gagawin ng direktor. 'Di ba? Parang yung bathtub scene nila ni Andrea Brillante at ni Jay Cuenca, 'di ba? 'Di ba? Wala namang Diba, wala namang kabastos-bastos dun sa ginawa nila. Natatandaan lang natin, medyo hot yung scene. Pero it was done tastefully, artistically. Magaling yung director doon, diba? Saludo kay Derek Coco. Pero sana man lang, hindi ba? Yun nga lang din napansin ng ilang netizen. Siguro yung mga kaidaran naman ni Mayor, yung kuning mga merlat. Wag naman yung mga bagetchiwa kasi nagbumukang pedophilia yun. Kasi yung iba tinitingnan parang, talaga ba? Kung ipapareha na naman to kay Mayor at Jay Cuenca, di ba? Parang off yung age, di ba? Although, syempre, artista naman, alam naman natin, di ba? Pero sa totoong buhay, kasi hindi ka naman din kukuha ng majonders, di ba? Pag kukuha ka talaga ng mga kolasising ganyan, yung talagang bagetchiwa, yung kayang umariba letran, gano'n. Umariba letran! Sabi ni Russell Vargas, baka naman mamaya maging hashtag ang Batang Quiapo, diba? Ano to? Grabe ka, BQ. BQ de-virginize. Grabe. Diba? O kaya maging hashtag nila, diba? Na parang hashtag BQ Bembang. Gano'n. Diba? Nakakaloka. Oo nga, diba? Ang dami. Tama nga si Stel Flores, diba? Sabi niya, oo nga, pedophile ang dating. Pero syempre, hindi naman natin alam din. Syempre, by character yan. May palpak ang balita, may IG ang mga bakla. Anong may palpak? May pakpak ang balita. Yun tama. Tama ka dyan. May pakpak ang balita, may IG ang mga bakla. Oo. Hindi na uso yung paliparan ng balita ngayon. Social media na kaagad, hindi ba? Dahil dyan natin nalalaman ang samot-saring mga balita nga nangyayari sa ating kapaligiran. Di ba? Hoy, grabe ka, LJ. Talaga ba? Bengbang Quiapo. Diba? Hoy, grabe ka. Sabi niya, hashtag BQ, mga bulaklak ng Quiapo. Ang taray. Hindi meron na dati ginampanan to ni Angelo De Leon na mga pelikula with Christopher De Leon to, Bulaklak ng Maynila. Siya yung gumanap doon. Diba? Grabe, napaghahalata mga edad ng mga bakla. Sabi ng mga Gen Z sa harapan ko, sino yun? Hoy! Respeto niyo yung tsahin niyo, diba? Minsan siya naging maganda. Ate Merly Mayo, hi! Good morning po. Well, in the meantime, antabayanan na lang po natin. Good luck to Andrea Brillantes. If ever po na, totoo nga yung balita na kaya siya aalis ng Batang Quiapo is because may bago siyang project na Laya ang title. It's a drama thriller na gagampanan niya na wala pa pong konfirmasyon kung sa ABS, sa GMA ba or sa TV5 ito'y palalabas. Pero ang chismis lang na ating nakalapa ay nakipag-meeting ang kanilang management sa isang manager din ni Enrique Hill. Hindi natin alam, baka talagang, alam mo yun, catching up, mga ganyan. Baka naman talagang, or may proyekto silang niluluto na dalawa. Well, wala namang masama if ever na magsama sila. Parehas silang magaling na aktor at aktres ng kanilang henerasyon. Diba? Let's so be it. Diba? Na nakakaloka. So, antabayanan natin yan. Pero, antabayanan din natin kung ano pa mga eksena na gagawin ni Krisha Taa sa Batang Quiapo. Diba? Well, in the meantime, mga panggayam po muna ang ating unang chika on a second hour. Muli po ako po si Kapitana Sisa sa ngalan ng aking partner si Tita Cora. And
Eto pa rin ang Baklita sa Woo 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 Woo! And we are still same pero iba! Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo.